serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, bumisita si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Philippine Children's Medical Center o PCMC sa Quezon City ngayong Martes, Setyembre 10 bilang bahagi ng selebrasyon ng Childhood Cancer Awareness Month. Layon ng Childhood Cancer Awareness Month na maiangat ang kamalayan ng publiko kaugnay sa childhood cancer at maitaas ang pondo para sa mga apektado ng childhood cancer. Narito ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay ng Childhood Cancer Awareness Month. Thank you, Sec. Ted Herbosa. Please take your seats for your kind introduction. Joining us, taking time away from the budget hearings here is Speaker Martin Romualdez. Of course, the host city of all of these grand facilities that we are trying to develop and will continue to develop. Mayor Joy Belmonte, the PCMC Executive Director, Dr. Sonia Gonzalez, my fellow workers in government, the brave pediatric patients and their families, some of whom are here. I see. Basta't may mga bata talaga, mas magandang ang pakiramdam natin lahat. But especially when we know that we are able to do something for them, to make them feel better. Ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyo lahat. To be here at the Philippine Children's Medical Center, I am reminded that in a world characterized by power and strength, children teach us what true strength looks like. We come here thinking that we need to be strong for them, but in reality, it is their strength that lifts us. It is their laughter, despite the pain. It is the courage that reminds us what it means to be human. Here at the PCMC, those small frames and brave hearts show us that resilience is not about being unbreakable, but about bending without breaking, about getting back up when you fall. This place, formerly called Lungsod ng Kabataan, was born out of my parents' love for children and from their belief
that children are this nation's greatest treasure. And I think, especially in the Filipino culture, that is certainly the case, not only with my parents, not only with the healthcare workers, but with every single family. After all, I think that all of us are unanimous in saying ang pinakamamahal natin sa buhay ang ating mga anak. So when my parents established this institution, they understood that the future of our country rests on those whose innocence remain pure, despite the adversities that they face. That they knew that our children's welfare is the country's well-being. They built this sanctuary not just for treatment, but for hope, that every child, despite whatever diseases they are suffering from, can grow up to their full potential. 44 years later, the PCMC remains true to that mission and continues to improve the quality of care and attention that it provides. The reduction in treatment abandonment and the strengthened medical assistance for indigent patients are testaments to the dedication of all of you that work here. While we have made great strides in children cancer care, we must also acknowledge that there is still a great deal that we need to do. To our little warriors and their families, you're not alone in this fight. Di po kayo, kami ay nandito po, kasama ninyo at kabalikat ninyo sa nagagawin ng lahat upang tulungan ang inyong mga anak na maging malusog at maging malakas. We stand with you, ensuring that quality health care, early diagnosis, necessary treatments, and medical assistance for indigent and financially incapacitated patients are accessible to you and to all. The PCMC Legacy Tower, with its advanced capabilities for specialty care, shall be a beacon of hope for generations of children to come. The newly installed diagnostic imaging machines, the 3 Tesla MRI, the 128 slice CT scan, and the dynamic DER X-ray machine. They're not just shiny new machines, new technologies. They are lifelines. They allow us to diagnose more quickly, treat more effectively, and give every child a fighting chance. As early cancer diagnosis and prevention of treatment delays can significantly improve the quality of life for children with cancer, a precise diagnosis is crucial. That is why an additional 150 million shall be given by the Office of the President, which we just handed over, to the PCMC for further equipment upgrading. But beyond the new building and these new machines, it is the human spirit that will ultimately make the difference. The spirit that says that we will not give up. We will keep fighting no matter how hard the battle. That is why I thank the men, women of PCMC. Those of you in your white lab coats who bear the invisible battle scars within you, and those who simply wear a smile and assist in whatever way they can to make these children's lives a little better, for remaining committed to the fight against children's cancer. Your dedication is felt far beyond the halls of PCMC. Every patient, you are there making a difference. You remind us that quiet work carries the greatest impact, and that true strength is not about winning the fight, but about never giving up. If there is one thing I believe with all my heart, it is this. As long as places like this stand and people like you continue to give all that you can, hope will never run dry. It will shine through every day, every struggle, every challenge. Every child who battles cancer, every family that stands with them, teaches us a powerful lesson that life, no matter how fragile, is always worth fighting for. In every small voice that I have heard today, in every brave smile that has crossed my path, I have seen a glimpse of that extraordinary courage that can move nations. Sa lahat ng mga narito, lalo na sa mga pasyente at kanilang mga pamilya, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na minsan ang mga pinakamahihinang tinig ang nagpapamalas sa atin ng matinding kalakasan. Na minsan, ang tanging kailangan natin ay tunay na pagmamahal at matibay na kalooban upang magpatuloy sa kabila ng lahat.
Maraming salamat sa inspirasyon. At sama-sama natin buuin ang isang mas malusog, matatag at maginhawang bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga kabataan, mabuhay ang mga bayani ng Philippine Children's Medical Center. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga sa inyo. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagsalin sa mga lokal na pamahalaan ng 129 na Patient Transport Vehicles o PTVs. Isinagawa ito sa isang seremonya sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila ngayong Martes, Setyembre 10. Sa pangunguna ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, layon ng inisyatibong ito na mapalakas ang kapabilidad sa pagtugon sa isyung medikal, partikular sa isolated o sa tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay ng nabanggit na turnover ceremony. Thank you very much to the Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdamel. Please just take your seats. PCSO Chairman, Chairman Felix Reyes, the PCSO General Manager Mel Robles, and the other members of the Board of Directors who are here with us, our host city for today's activities, Manila City Mayor Maria Hani Lacuna Pangan, patient transport vehicles beneficiaries. Nandito yung mga iba't ibang mga alkalde natin nagre-represent doon sa kanilang iba't ibang rehiyon. At yung iba napunta na rito dahil ayaw na nilang antayin at idadrive na nilang pauwi itong mga ating bagong mga transport vehicles. Kaya nakita naman ninyo, hindi yung malaking susi na binigay ko, hindi lang symbolic yun, may susi talaga nakadikit doon. Kaya totoo na talaga ito. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. It is always a good day when we come together for the purpose of improving the welfare of ordinary Filipinos. I lead today the turnover of these patient transport vehicles to our 129 LGU's beneficiaries. A key initiative of the Philippine Charity Sweepstakes Office, the Medical Transport Vehicle Donation Program builds on our thrust to improve healthcare access and provide swift medical intervention, especially in vulnerable communities and geographically isolated and disadvantaged areas. The Philippines is located in the Pacific Ring of Fire and therefore is in the pathway of some of these volcanic activity, also in the way of the storms, encountering an average of 20 tropical cyclones every year. These past weeks, we have already witnessed heavy rainfall caused by typhoons enhanced by monsoon rains. So that while we try to weather these storms, it is crucial we always prepare for the hazards and the potential disasters that come with it. That level of preparedness is the primary matter that brings us together this morning. The Medical Transport Vehicle Donation Program aims to deliver Type 2 Advanced Life Support Ambulances, PTVs, sea ambulances, particularly to underserved regions. Specifically, we will be giving these PTVs to provincial, city, and municipal governments to help ensure that their constituencies will be given the chance to pull through whenever they need these assets for the rescue, for the healthcare of those who have become victims to these natural calamities. These vehicles are vital resources to support our heroes in the medical field, our first responders. Kasama dyan siyempre yung ating mga healthcare workers, ngunit ay nanguna dyan talaga ang mga LGU.
They will provide timely medical intervention by transporting patients to hospitals. Many times, these vehicles make the difference between life and death. Although we all share the same hope that none of us nor our loved ones should ever be in need of an ambulance, we welcome and greatly desire their presence in our communities. My heartfelt gratitude goes to PCSO for embarking on this endeavor. Since our first day in office, over 200 LGUs have now benefited from this program. I was also informed that you are set to procure even more PTVs to ensure that every single municipality in the Philippines will be equipped with 2 vehicles each. It is a vision worth every ounce of effort, so I enjoin each of you to stand firm, to press on, until we turn this aspiration that we have into reality, and we certainly can do it. While we still face numerous challenges in our healthcare system, this program aids us in elevating the quality of healthcare in the country. No matter how many hospitals and health centers we build, no matter how many medical health professionals we employ, and no matter how much equipment we acquire, it would all be devoid of meaning and purpose if patients cannot reach them in moments of need. I reiterate that the most effective and life-changing impact can only happen when we genuinely put the welfare of our fellow Filipinos on the top of our priorities. I expect that every LGU beneficiary will use these vehicles responsibly and efficiently, and urge the PCSO, the LGUs, other agencies to continue creating programs and projects that will bring life and security to everyone. I am confident that we can build a bagong Pilipinas where no Filipino will be left behind, be it in healthcare or in any other opportunity to live meaningful, prosperous, and healthy life. It is what our people need. It is what Filipinos truly deserve. And what you see here are 129 of the present 300 vehicles that are now with the PCSO. Wala pang kalahati ito doon sa na-deliver na ng PCSO sa iba't ibang bayan sa buong Pilipinas. At pinapangako sa atin ni GM Mel na magkakaroon ng 1,000 pa. Lahat-lahat ay 1,000 para lahat nga ng bayan, lahat ng lungsod, lahat ng probinsya ay magkakaroon nitong ating ambulansya or patient transport vehicles na ginagamit. Ang instruction ko talaga, nung kami bagong upo, ang instruction ko talaga kay GML, ay sabi ko sa kanya, alam mo, pagka pinag-uusapan ng ambulansya, healthcare na yan, buhay na ng tao yan. Dapat wag nang pinupolitika yan. Dahil alam ko naman ang sistema na nung gobernur ako, kung malakas ka, makakakuha ka ng ambulance. Kung hindi ka malakas, ay mababa ka sa listahan. Kaya ko hindi naman dapat pinupolitika ang healthcare system natin. Kaya siguro ay ang malaking pagbabago rito ay hindi na kayo pupunta sa PCSO o sa akin o sa gobernador ninyo o kung kanino, senador na kaibigan nyo, ang congressman nyo, sabi, pakiusap naman, wala kaming ambulance. Antayin na lang ninyo na may ambulansang darating sa inyo. Hindi na kailangan. Dahil nga, kagaya, paulit-ulit ko naman nasabi ito, galing naman talaga ako sa LGU. Kaya naintindihan ko ang... itong pagpili nitong modelo na ito na ambulansya ay talagang iniisip namin na mabuti. Meron talagang maganda na malalaki, na mamahalin at halos ospital na ang laman ng ambulansya. Ngunit hindi practical dun sa mga maliliit na bayan. Dahil na-experience namin ito na meron kaming napaka-denonate na ang mga nurse at saka doktor na Ilocano sa California. Nag-donate sila ng 2 malaking ganda-ganda na ambulansya.
nung mag-emergency, hindi makapasok doon sa maliliit. At ang ginagawa, sinasakay namin yung pasyente sa tricycle bago ilalabas para isakay ulit sa ambulansya. Kaya ito, bagay na bagay sa Pilipinas ito. Madaling ayusin kahit yung mga mekaniko sa probinsya na sanay ito dahil maraming pyesa, madaling ayusin ito. Kaya practical ang ating pagpili itong modelo na ito. Kaya yan ang ating hangarin na talaga naman ay maramdaman ng taong bayan na kahit papaano, sana nga hindi mangangailangan ng itong mga ambulansya. Ngunit kung dumating ang araw na may pangangailangan sila ng ambulansya, nandyan at meron magamit at gumagana. Kasi nga, yung mga iba, napakaganda nga, mga 6 na buwan lang, after 6 months, hindi na tumatakbo. Dahil walang pyesa, hindi natin alam ayusin. Ito, simple lang at practical para sa ating mga LGU. So that is what we are doing today. And that is why I'm very, very happy because it is a true service to the people. It is removed from political color. It is removed from all of these political forces, which unfortunately we all know was the way it was conducted before. So palitan na natin yan at tingnan natin lang, hindi na kung sino ang mga magkakampi, kung sino mga kaalyado, kalimutan na muna natin yan. Asikasuhin muna natin ang taong bayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga po. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Sa iba pang mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na walang special treatment o espesyal na pagtrato sa paghawak sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Pangulong Marcos, kahit kilalang tao si Kibuloy, ay ituturing siyang tulad na iba pang arestado. Ibibigay rin anya kay Kibuloy ang karapatan sa pamamagitan ng judicial process. Siyempre, babantayan natin na tama naman ang mangyayari na lahat ng kanyang karapatan, walang masasagasaan dun sa karapatan niya, wala namang ibabaliwala sa kanyang kahilingan kung ano man yun. But again, there is no special treatment. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Wala pang natatanggap na kahilingan mula sa Estados Unidos para sa extradition o pagpapadala kay Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na dapat munang harapin ni Kibuloy ang korte sa Pilipinas at sagutin ang mga kaso na isinampa laban sa kanya. Well, the extradition request is not yet there. Besides the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now, locally, still have to be done. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pulis ang namuno sa operasyon sa tulong ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa naganap na pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Ayon kay Pangulong Marcos, kadalasan namang nangyayari sa mga operasyon ang pagtutulungan ng militar at pulis. Sinabi ng Pangulo na ang pulis ang nauna sa paghahanap kina Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound bago dumating ang militar para makapagpahinga ang mga pulis. Ganyan naman talaga, dalas naman mangyari yan, na may augmentation sa AFP. But let's be very clear, this was a police-led operation. It was a police operation. Kung ano man ang involvement ng AFP dyan, ay, as I said, augmentation. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
Nakatakdang magpulong ngayong araw ng Martes ang Philippine National Police o PNP at Department of Justice o DOJ. Ito'y para talakayin ang nakatakdang pagbasa ng sakdal kay Pastor Apollo Kibuloy at sa 4 na kapwa-akusado nito sa mga kasong child at sexual abuse at qualified human trafficking. Sa panayam kay Fajardo sa Campo Crame ngayong Martes ng umaga, sinabi nito na nakatakdang basahan ng sakdal sina Kibuloy at 4 na iba pa sa mga korte ng Pasig at Quezon City sa Biyernes, Setyembre 13. Kaugnay nito, tatalakayin din sa pulong ng PNP at DOJ kung paano ang magiging schedule dahil sabay ang arraignment ng 2 korte sa mga akusado. Bagaman sinabi ng Quezon City RTC na hindi nila inoobliga ang katawan ng mga akusado dahil maaari itong gawin sa pamamagitan ng video conferencing, ay kailangang humarap pa rin ang mga ito sa Pasig RTC. Kasabay nito ay pinaliwanag ni Fajardo ang hindi na pagharap ni Kibuloy at mga kasama sa mga naturang korte kahapon para isauli ang warrant of arrest laban sa kanila. Anya, hindi ito ang unang pagkakataon na hindi inoobliga ng korte na humarap ang isang akusado para isauli ang warrant of arrest at bahagi lamang ito ng normal na proseso. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Armed Forces of the Philippines o AFP dumistansya sa umano ay paglipat ng kustodiya kay Pastor Apollo Kibuloy sa pasilidad ng Intelligence Service of the Armed Forces o ISAF. Binigyang diin ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang pagkakaaresto kay Kibuloy ay mandato ng pulisya na kanilang sinusuportahan at magpapatuloy para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan kung kinakailangan. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Dumistansya ang Forces of the Philippines sa nais ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ sa leader Pastor Apollo Kibuloy na ilipat ang kustodiya nito sa Campo Aguinaldo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, suportado nila ang mga naging hakbang ng Philippine National Police mula ng ikasang operasyon nito laban kay Kibuloy. Binigyan din pa ni Padilla na ang pagkakaresto kay Kibuloy ay tanging mandato ng pulisya na kanilang sinusuportahan at magpapatuloy ito para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan kung kinakailangan. Una rito, sinabi ng Department of National Defense na kanilang tinututulan ng anumang mosyon na maglipat kay Kibuloy sa kustodiya ng militar. Iginit ng kagawaran na may mahigpit na operational security protocols na sinusunod sa mga pasilidad ng AFP at hindi akma dito ang manatili ang isang individual na may kinakaharap na kasong kriminal. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dating alkalde ng Bamban, Tarlac, Alice Guo, mananatili sa kustodiya ng Philippine National Police o PNP. Ito ang naging desisyon ni Senate Committee on Women, Chairperson Senadora Riza Ontiveros, matapos makwestiyon ang legalidad sa paghawak ng Tarlac Court sa kaso ni Guo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Mananatili sa PNP Custodial Facility si dating Mayor Alice Guo hanggat hindi nare-resolba ang mga legal na issue tungkol sa kinakaharap nitong graft cases sa Capas Tarlac RTC o Regional Trial Court. Ito ang naging desisyon ni Senate Committee on Women Chairperson Senadora Riza Ontiveros matapos ilatag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang kwestiyon sa legalidad ng paghawak ng Tarlac Court sa kaso ni Guo. Dahil rin sa kwestyong ito, iginigiit ni Tolentino na ang Senado dapat ang humawak sa kustodiya ng dating alkalde. Ayon kay Ontiveros, habang nire-resolba ng DILG at DOJ ang usapin ay susulat rin ang kanyang komite sa presiding judge ng kaso at sa Office of the Ombudsman. At habang hindi pa nga nare-resolba, itong legal na issue na ito ay sa PNP muna si Guo. Una na rin sinabi ni Senadora Ontiveros na makikipag-ugnayan rin ang Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA sa PNP para kung sakaling maghain ng piyansa si Guo ay ibibigay agad sa mataas na kapulungan ang kustodiya nito. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Target ng Presidential Communications Office o PCO na maregular ang mga nasa Contract of Service o COS positions
sa taong 2025. Sa budget hearing, sinabi ni Communications Secretary Cesar Chavez na may nalalabing 217 COS personnel na target maging regular sa trabaho. Paliwanag ni Chavez, bahagi ito ng reorganisasyon at panukalang new organizational structure na isinumite noong Mayo na nasa pag-aaral na ng Department of Budget and Management o DBM. Who we also aim to be regularized through the ongoing reorganization process. Due to the recent internal reorganization, the total manpower of PCO as of this date is 425. The PCO has already submitted to the DBM our proposed new structure last May 2024. According to the DBM, it is now being reviewed. Should it be approved, there will be hopefully a decrease in number of COS positions by the end of 2024 and hopefully no more COS positions by 2025. Si PCO Secretary Cesar Chavez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Presidential Communications Office o PCO na mas paiigtingin ng ahensya ang laban nito sa fake news. Ito ang binigyang diin ni PCO Secretary Cesar Chavez sa budget hearing ng House of Representatives. Ayon kay Chavez, ipag-uutos niya sa lahat ng PCO affiliated agencies na magtalaga ng isang fact-checking officer. All of them will designate fact-check officer. A fact-check officer or anti-fake news officer will help us that we cannot be an instrument or a purveyor of fake news. But at the same time, going beyond our office is also to be vigilant on the fake news stories. Siniguro rin ni Chavez na walang red tagging na magaganap sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Cesar Chavez na tutulungan ng ahensya ang Department of Tourism o DOT sa pagsusulong ng turismo ng bansa. Ayon kay Chavez, handa ang PCO na tulungan ang DOT pagdating sa international relations. Anya, obligasyon ng PCO ang komunikasyon sa mga proyekto ng DOT. If PCO is the premier communication agency, remember that the Cabinet Secretary is an alter ego of the President, and therefore DOT project is the President's budget. It's a President's project, and therefore it is a communications concern. Si PCO Secretary Cesar Chavez. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Handa na ang lahat para sa gagawing paglilipat sa NAIA Infrastructure Corporation o NNIC para sa operasyon at pagmamantine ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Setyembre 14. Ang NNIC ay isang pribadong concessionaire sa ilalim ng San Miguel Corporation. Sa ginanap na Economic Journalists of the Philippines Aviation Forum, inihayag ni San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang kanyang pananabik sa nalalapit na pagbabagong ito. Tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang paglilipat na ito ay magdudulot ng malawakang pagpapabuti sa NAIA. Kapag natapos ang rehabilitasyon sa NAIA, inaasahang mapapataas ang kapasidad ng mga pasahero sa paliparan mula 35 milyon hanggang 62 milyon, habang ang air traffic movement ay magiging 48 movements per hour mula sa 40 movements per hour. Bukod dito, inaasahan din na magreresulta ang rehabilitasyon sa 700 bilyong pisong kita para sa gobyerno sa panahon na itatagal ng concession agreement. Ayon pa kay Bautista, ang proyektong ito ay inaasahang lilika ng hindi bababa sa 58,000 trabaho para sa mga Pilipino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 21 matataas na opisyal ng Moro Islamic Liberation Front o MILF nagsumite na aplikasyon sa Pangulo para sa amnestiya. Kaugnay nito, umabot na sa 77 miyembro ng MILF ang nagsumite na aplikasyon para sa amnestiya mula na magsimula ang panahon para sa naturang aplikasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne.
Nagsumite ng aplikasyon para sa amnestiya ng Pangulo sa Local Amnesty Board sa Cotabato City ang 21 matataas na commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na ngayon members of parliament. Ito'y sinaksihan ng mga chairman ng Government of the Philippines MILF Peace Implementing Panel, retired General Cesar Llano at BARM Minister Mohaguer Iqbal. Sa ngayon ay umabot na sa 77 miyembro ng MILF ang nag-apply para sa amnestiya mula nang magsimula ang application period. Sa pangkalahatan ay nasa 900 na aplikasyon para sa amnestiya ang natanggap na ng National Amnesty Commission mula sa mga miyembro ng MILF, MNLF, CPP, NPA, NDF at Revolusyonaryung Partidong Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayaw Brigade. Ang deadline para sa pagsusumite ng aplikasyon ay sa Marso 2026. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, ang tabayanan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon, mula sa Lawag. Migrant Workers Office o MWO Taipei, Director Attorney Cesar Chavez, iikot sa bansa para masigurong walang illegal recruiters. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nairanta pinili ti Department of Migrant Workers ken Manila Economic and Cultural Office digiti recruitment agencies nga awan ti placement fee tapno sana marigatan digiti nagaplikar iti naisayangkat a job fair iti Galman iti Ilocos Norte Centennial Arena. May nagidiretoy in pasingked ni Migrant Workers Office Taipei Director Cesar Chavez amang rikos da itintero a pagilyan tapno may pasingked nga awan digiti mabiktima ti illegal recruiters ama naggundaway ka digiti Pilipino iti bayad a marigrigatan dan iti paragbiag kunana a dumanon da ka digiti nasulimik a lugar nang runa ka digiti adda ti kalikagum nang agtrabaho ijay abroad. May nagidiretoy inbunan nagdi Chavez a naala ti Taiwan ti dakkel kumpanya nga Nvidia amang yam ammo ti artificial intelligence rason nga ado dagiti kasapulan da factory workers ngem masapul akal kalaingan ti katayag ken saan analukmeg gaputa na ngato dagiti makinarya ken nailet dagiti nagbabaitan dagitoy. Inbanad na masapul nga awan ti tato dagiti masiknan ngem no bilang adda ket masapul a mapuna sakbay ti final interview gaputa saan akayat dagiti employer iti addaan ti tato iti anyam manapaset iti bagi. Kabayatan na dinayaw ni Manila Economic Cultural Office Chairman Silvestre Velio III ti kinagaget dagiti Pilipino ken iti wagas a panakilangin-langin da iti sabali a puli. Manipod diti Radyo Pilipinas Lawag, Randy Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, karagdagang hematology analyzers, ibinahagi sa ilang health facility sa Region 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Inwaras ti Department of Health Ilocos Region, ti 12 brand new fully automated hematology analyzers. Itay napalabas sa Biyernes, Setyembre 6, kadagiti na dumaduma pasilidad ti salon at iti rehiyon, paben iti turnover ceremony anaangay sa Jay San Juan, La Union. Mausar dagitoy para iti naparpartak ken mapagtalkan a panakabilang ken panakailasin iti sample ti dara tapno makatulong iti panakadiagnose ti hemophilia, anemia ken infeksyon. Sigon ken ni Regional Director Paula Paz Sidionco, panggapda papigsaan ken pasayaten ti serbisyo ti laboratorio kadagiti pasilidad ti salunat iti publiko apakairamanan dagiti rural health units, district hospitals, infirmaries ken dagiti baro a bagong urgent care and ambulatory services wenno bakas center tapno maipaay ti umiso ken mapagtalkan na resulta anapatag para iti kinatalged ti pasyente. Karaman kadagiti mawat ket dagiti district hospitals ti Doña Josefa Edralin Marcos Memorial Hospital ti Bentara, ti Tubao Bakas Center ken ti San Juan RHU ti La Union, Dagupan City dagiti district hospitals ti Magsingal, Salcedo, Sinait, Santa Lucia, ken Gabriela Silang, ken Liblida Infirmary. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Mahigit 1,000 magsasaka sa Eastern Samar tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Kinarawatin tag 5,000 pesos nga ayuda pinansyal ang mga parag-umay humay tikang hinapulo nga mga bungtuha Eastern Samar haylarom hiton Rice Competitiveness Enhancement Fund hiton Department of Agriculture DA hagin dumara nga payout diri pala maiha habungto hiton Dolores ug Provincial Capital Jim Borongan City. Nahimugsan RCEF pinaagyan rice tarification law darahini nag-alokar ang gobyerno hin 10 billion pesos tikang han koleksyon han rice importation como subsidiya ang mga rice-producing provinces sa Pilipinas. Ang kwalifikasyon ng mga benepisyaryo may naginuuma nga diri masobra 2 hektaryas, bisan diri nagtatag-iya hintuna basta la may da mahipakita nga pruweba nga hiyain parag umayn humay. Ngan rehistrado ha registry system on basic sector in agriculture kun RSBSA. Tikang Haradyo Pilipinas Borongan inihipen Pumida para Haradyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, pagpapalakas ng swine value chain sa Mindanao, binigyang pansin ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 Scale Up. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 Scaled Up nangulo sa Mindanao-wide stakeholder consultation baguhay pa lamang. Ang kalihukan nagtumong sa pag-validate o pag-assess sa mga nakolekta nga datos, pagsiguro nga ang mga limitasyon sa prioridad tukma nga giila o gi-update samtang nagpatuman sa mga target na intervention sa matagbahin sa value chain. Kini nga estratehiya nagtumong sa pagpalambo sa suporta o pagtubo sulod sa industriya sa mga baboy. Ang mga importanteng stakeholders sa tibok rehiyon miapil lakip na ang mga semi-commercial nga mga hog raiser, lechoneros, traders, dealers, meat processor o retailers ingon man ang mga partner agency sa ahensya. Ang aktibong partisipasyon sa mga personahe sa DA10 uban sa PRDP E-Plan konsulta gikan sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 ug Region 13 lakip na ang BARM ug provincial, municipal ug city veterinarians nagpakita og lig-on nga suporta. Kining inisyatiba nagtumong sa paghiusa sa mga mahinungdanong stakeholders sa pagsuhid sa mga solusyon ug mga estratehiya sa pagpalig-on sa industriya sa baboy sa rehiyon ug ang pagpagaan sa mga hulga sa African swine fever. Dinhi sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City, kinisitas sa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Higit 400 benepisyaryo ng 4Ps mula sa Zamboanga del Norte nakiisa sa isinagawang Youth Development Session ng Department of Social Welfare and Development. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Kapin 400 ka mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ningtungha sa gihimong Youth Development Session o YDS sa lungsod sa Salog, Zamboanga del Norte. Gihisgutan sa nahitabong aktibidad ang Adolescent Health and Comprehensive Sexuality Education o Mental Health and Psychosocial Support Awareness. Aduna usab information drive kabahin sa Child Protection Policy Welfare Code o Republic Act 11313 o ang Safe Space Act. Gihimo kini sa pakipagtimbayayon sa Department of Education ug ang mismong Youth Development Session magsilbing oportunidad aron mahisgutan ang mga isyu nga giatubang karon sa mga kabatan-unan. Aktibong mipadayag sa ilang kahibalo ang mga representante gikan sa Rural Health Unit ug Philippine National Police sa nahitabong aktibidad.
Sumala pa ang uban pang mga eskwelahan sa rehiyon naghimo usab sa parehong kalihukan nga nagtumong sa pagpauswag sa self-awareness sa mga benepisyaryo sa 4Ps aron mahimo silang maayong ehemplo sa komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Blas Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, lungsod ng Iligan. Ginawaran ng TESDA Lanao del Norte ng parangal bilang 2024 Outstanding LGU Partner. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Gihatagan og award na Outstanding LGU Partner sa Technical Education and Skills Development Authority, Provincial Office of Lanao del Norte ang dakbayan sa Iligan sa mga nilabay ng mga adlaw sa Pearlmont Hotel, Limkit kay Drive, Cagayan de Oro City. Ang nasamkit na paghatag og award kay para makaibalo ang katawhan ug mahatagan og pasinunggog ang mga aktibong lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Lanao del Norte isip kauban sa TESDA Lanao del Norte sa pagpatuman sa ilang mga programa ug proyekto sa pagtraining sa laing-laing manarbaho ng mga Pilipino. Isa kini nga maayong pasabot para sa lungsod sa Iligan sa ilang dedikasyon sa pagtudlo sa mga individual gikan sa ilaing-laing sektor sa syudad. Dililan silang mahatagan og guide sa pagpauswag sa ilang mga skills ug uban pang mga talents na ilang nahibalhan apan makadawat pud usab sila sa suporta nagikan ng hanglanon aron mapaayo pa ang ilang mga trabaho. Sa laing bahin nalipay ang mga residente sa Iligan sa bagong award na pud nga nadawat sa lungsod. Labi na kini natupad sa pagselebrar sa bonggang pagpatuman kada tuig sa Diandi Festival karong 2024. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ibibigay sa atin na ating kasama na si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong balitang negosyo at kalakalan. Malapit nang maisabatas ang panukalang Corporate Recovery and Tax Incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More na inaasahang magdadala ng mas maraming foreign direct investments o FDIs na susuporta sa paglagon ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Senador Win Gatchalian, inaprubahan na ng Senado ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa noong nakaraang Miyerkules. Sinabi ni Gatchalian, ang pangunahing may akda at sponsor ng naturang panukalang batas na ang Create More ay inaasahang makakukuha ng mas maraming dayuhang direktang mamumuhunan sa bansa na mag-iiwan ng magandang epekto tulad ng paglikha ng trabaho, pinahusay na pamantayan ng pamumuhay, mas mababang presyo para sa mga kalakal at serbisyo at pinahusay ng mga infrastruktura. Sa sandaling maisabatas, ang Create More ay magbibigay kalinawan pagdating sa VAT Zero rating sa local purchases at VAT exemption sa pag-import ng mga produkto at serbisyo. Ang panukala ay nagpapakilala rin sa hindi hihigit sa 2% Registered Business Enterprise Local Tax o RBELT
batay sa gross income upang pasimplihin ang proseso ng pagbubuwis para sa mga negosyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, umabot sa 106.9 billion US dollars ang gross international reserves o GIR ng bansa noong Agosto. Ito ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mas mataas ito sa 106.7 billion US dollars noong buwan ng Hulyo. Ang GIR ay binubuo ng gold, foreign exchange, reserve positions sa International Monetary Fund o IMF at special drawing rights. Ayon sa BSP, ang kasalukuyang GIR level ng bansa ay nagkakaloob ng higit pa sa sapat na external liquidity buffer, saklaw ang 7.9 na buwan na imports of goods at pagbabayad para sa mga serbisyo at primary income. Ito rin ay 6.1 beses ng short-term external debt ng bansa base sa original maturity at 3.7 beses base sa residual maturity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagwawakas ng ating segmento, maaaring suspindihin ang mga online business na hindi nakarehistro sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon sa BIR, nakasaad sa Revenue Regulations No. 15-2024 na ang mga business operation ay maaaring suspindihin sa pamagitan ng pag-i-issue ng closure o takedown order. Pagdating sa online businesses, maaari itong isagawa sa pamagitan ng pag-takedown sa website, webpage, account, platform o app na ginagamit ng negosyo sa pagbebenta ng kanilang mga produkto. Sa kabila nito ay hindi pa rin ligtas ang mga negosyo sa tax evasion cases na isasampa ng BIR laban sa mga ito sa ilalim ng Run After Tax Evaders Program ng ahensya. Bigyang diin din ng BIR na dapat tiyakin ng online marketplaces na ang kanilang mga lessees at sellers ay duly registered sa naturang ahensya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Negosyo. Samantala, para sa ating Balitang Pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Dating guard sa PBA at ngayon collegiate coach na si Olsen Racela na opisyal nang sisimulan ang kanyang paglalakbay sa NCAA kung saan bubuksan ng perpetual ang kanilang kampanya laban sa Jose Rizal University sa Season 100 ng Men's Basketball Tournament itong Martes sa larong gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Sa pag-alis ng kanilang mga stars na sina Gilo Razon, Joey Barcuma, Jasper Cuevas, Cyrus Nitura, June Roque at Mark Omega, aasa ang perpetual sa mga nalalabi nilang players sa pangunguna ni Christian Pagaran na pinangalanan bilang team captain. Makasama ni Pagaran ang ilan pang naiwan sa koponan katulad nina JP Boral at John Abis, habang ang rookies na sina Mark Goho Cruz at Ruvik Danag ay handang-handa na para sa kanilang debut sa Seniors Division. Sa kabilang banda, umaasa ang Heavy Bombers kina Sean Argente, Joshua Giab at Jonathan Medina, kung saan umaasa ang koponan ni Louie Gonzalez na makapasok ng playoffs ngayong season.
Sa tulong ni Ginebra star Scotty Thompson, pumirma si Racela sa Altas nitong unang bahagi ng taon para manduhan ang koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng Creamline ang 25 to 18, 29 to 27, 17 to 25 at 25 to 20 panalo laban sa Signal para makaabot sa 2024 Premier Volleyball League o PVL Invitational Finals at lumapit sa isang panalo na lamang para makopo ang kauna-unahang Grand Slam sa liga. Nalagpasan ng Cool Smashers ang malamyang performance sa third set para pagandahin ang kanilang record sa 3-0 sa standings at kunin ang unang ticket sa championship kung saan ang dalawang koponan na may pinakamagandang record sa elimination round ay aabante sa finals. May isang laban na lamang ang Creamline sa Miyerkules laban sa Farm Fresh. Pinangunahan ni Import Erica Staunton ang Cool Smashers sa nalikom nitong 27 puntos galing sa 25 attacks, isang block at isang service ace kasama pa ang 14 na excellent digs habang ang veteranong player na si Michelle Gumabaw ay nagliyab ng 19 na markers galing sa 16 na attacks at 3 service aces. Ang Creamline ay ang kauna-unahang koponan sa profesional na liga na makakakuha ng pambihirang Grand Slam kapag sila ang nanalo sa finals na muntikan na nilang nagawa 2 taon na ang nakalilipas. Noong taong 2022, nakuha ng Creamline ang titulo sa Open at Invitational, subalit nagtapos lamang sa 2nd pwesto sa Reinforced Conference. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilabas ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kanyang lahat para talunin si Samantha Murray-Sharan ng Great Britain 6-4, 6-2 para makapasok sa main draw ng Guadalajara Open sa Mexico nitong Lunes. Sinamantala ni Ayala na 8th seed sa qualifiers ang pabago-bagong serve ni Murray para kunin ang isang pwesto sa 32-player main draw field sa Women's Tennis Association o WTA 500 event. 6 na beses na na-break ng 19 anyos na si Ayala ang service ni Murray kumpara sa 3 lamang na kanyang binigay. Dahil sa panalo, nagkaroon siya ng pagkakataong makatapat sa first round ang number 6 seed na si Marie Boskova ng Czech Republic. Ang 26 anyos na si Boskova ay kasalukuyang nasa number 45 sa WTA ranking at ang pinakamataas na ranking na kanyang nakamit ay noong Disyembre taong 2022 kung saan pumwesto siya sa ika-24. Regular na sumasali si Boskova sa mga Grand Slam tournaments kung saan nakarating ito ng quarterfinals sa 2022 Wimbledon. Nasa kaparehong rank number 45 din si Boskova sa doubles at ang kanyang pinakamagandang pagtatapos sa Grand Slam ay sa semifinals ng 2023 Wimbledon. Sa panig naman ni Ayala, kasalukuyang rank number 147 ito sa singles at layunin nitong kunin ang kanyang kauna-unahang titulo sa WTA. Ngunit may hirapan ng husto si Ayala pagdating ng main draw dahil kasama dito ang magagaling na tennis players katulad ni na 2017 French Open champion Helena Ostapenko, 2017 US Open winner Sloane Stephens, dating world number 1 at 2-time Australian Open champion Victoria Azarenka, 2-time French Open winner Caroline Garcia at 2022 Australian Open finalist Danielle Collins. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Naghayag ng hinanakit itong si Raquel Pempenco sa kanyang transgender na anak na si Jake Cyrus dahil sa pag-iwan raw nito kay Charis Pempenco. Sa Facebook post ni Raquel ay binahagi nito ang isang TikTok video ni Jake noong mga panahong kilala pa ito sa tawag na Charis. Sabi niya, quote and unquote, "Bring back the times" at "Grabe ka, Charis, at this young age, napaka-mature mo na kumanta." Sambit pa niya ng walang tinutukoy kung sino ang kanyang pinatutungkulan sa nasabing post, quote and unquote, "Sana maalala mo nung oras na ito kung paano ka dinaya. Nung nakamit mo ang pinabayaan mo, tao nga naman hindi marunong makontento. Hindi pa huli, mahaba pa ang panahon, laban lang." Yan ang kanyang social media post. Samantala, wala pang komento si Cyrus sa naging post na iyon ni Raquel. At una nang inamin ng ina ni Jake Cyrus o ni Charis nung nakarang taon na hindi pa rin sila nagkakaayos. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa natin, chika, for today, trending ngayon ang naging dialogue ng kapuso actor na si Bianca Umali sa nakaraang episode ng Kaloka-like segment ng It's Showtime. Isa si Bianca sa naging guest judge sa Kaloka-like Phase 4, kung saan game siyang nakipagkulitan sa contestant na si Kevin na nag-impersonate sa partner niyang si Ruru Madrid. Sa pakikipagtsikahan ni Bianca sa contestant ay humirit siya na papakasalan na niya ito. Hiyawan naman ang mga host ng Kapamilya at Kapuso Noontime Show sa sinabi ni Bianca kasunod ng tuksuhan. And sa isang event naman na pinuntahan ni Ruru ay natanong ito tungkol sa nasabing segment na yon tungkol sa pangakong kasal kay Bianca Umali. Nangiti nga lamang ang kapuso actor at sinabi niya na simula nung unang beses niyang nakasama at nakilala itong si Bianca, pinangakuan na raw niya agad ito. And hanggang pangako lang muna daw sila, sabi ni Ruru. At nang sundutin nga ng tanong kung kailan nga ba mangyayari ang promise niyang kasal, wala itong direktang sagot at malalaman daw natin sa susunod na kabanata. At 6 years na magkarelasyon itong sina Bianca at Ruru at palagi nilang sinasabi sa mga panayam na natagpuan na nila ang kanilang the one at forever sa isa't isa at looking forward din sila sa magiging future nila bilang magka-partner. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, pinabulaanan ng Divine Diva na si Shaja Padilla ang kumakalat na impormasyon na meron itong rare kidney disease at dumaan ito sa isang kidney transplant. Sa isang panayam, sinabi ni Shaja na dumaan ito sa isang operasyon na tinatawag na robotic left ureteric reimplantation and insertion of left DJ stent. Ayon pa sa kanya, pinanganak daw itong si Shasha na malaki ang kaliwang ureter nito o ang daanan na nagkokonekta sa bato o kidney patungong urinary bladder. Dahil sa ganoong kondisyon ay nagkaroon ito ng UTI o urinary tract infection at normal na para sa kanya ang uminom ng mga gamot para sa kanyang kondisyon.
At dahil nga doon sa pinagdadaanan ng singer ay natanong ito kung kamusta ang kanyang mental health at paano niya ito hinaharap. Inamin nito na hindi madali ang kondisyon at lalo pat matindi ang proseso ng gamutan at paggaling ang pinagdadaanan nito. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang nasabing mga proseso at inaasahan niya na gagaling na ito sa lalong madaling panahon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating technical side ngayong araw na ito kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo, kay Stephanie Vicente sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating showbiz balita kay Mama JT, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.